Hindi sumunod si Jasmine Flores sa bilin ni Agent Fernandez at Agent Pascual na manatili siya sa kotse. Bagkus, nag-ninja moves itong si Jasmine at naglakad mag-isa. Habang si Pascual ay muntik-muntikan ng mabaril ng private army ni Iris at mabuti na lamang nakaback up itong si Agent Fernandez, kaya timbog ang kalaban. Nagkaroon ng putukan sa pier at hindi ito nalingid kay Iris at sa dami ng nakalaban nila Agent Fernandez at Pascual ay wala pa ring binatbat ang private army ni Iris at napatumba sila ng dalawang taga-Inleya. Pero muntik-muntikan na rin itong si Pascual mabaril na hindi alam may kalaban sa kanyang likuran. Mabuti na lamang to the rescue itong si Sandro Fernandez at binaril ang dalawang tao sa likuran ni Pascual. Napahimas bigla sa tagiliran si Pascual at buong akala may tama siya ng bala. Nawari, hapong-hapo. Tinapik na lamang ito ni Sandro na ibig sabihin okay na. Samantala mag-isang gumalaw si Jasmine Flores at walang baril o armas kundi ang lakas ng katawan at ang kanyang nalalaman. At nakasalubong ang isang private army ni Iris Benavides. Pero tinuruan nga itong si Jasmine Flores ni Sandro kung paano lumaban hanggang kamatayan ay nagupo nito ang kalaban. At bitbit ang tubo ay patuloy na sinusundan ang grupo ni Iris. Habang si Iris naman ay kasama ang grupo ni Harry pero bumalik itong si Harry para tingnan ang kaganapan sa loob at iniwanan ng isang private army nito para bantayan itong si Jethro. Pero itong si Jethro ay nakasilip ng magandang pagkakataon para makatakas. Na kahit nakatali ang kamay ay ginamit ang lakas para iuntog ang bantay sa container van para makatakas. Na agad namang hinabol ito ni Iris Benavides. Pero lumaban itong si Jethro. Pero dahil nga nakagapos ang kamay ni Jethro ay hindi patas ang laban, lalo na binaril siya ni Iris sa paa. Kaya para mabuhay ay pinangako ni Jethro kay Iris na gagawin lahat basta wag lamang siyang papatayin. Pero natigil ang lahat nang biglang sumulpot sa likuran ni itong si Jasmine at biglang pinalo sa ulo itong si Iris at nawalan ito ng malay. Dumating sila Pascual at Agent Fernandez at pinapatahimik itong si Jethro na panay ang iyak at kailangan na nilang umalis at paparating na sila Harry kasama pa ang ibang private army. Ginalugad nila Harry ang kapaligiran pero hindi na nila mahanap itong si Jethro na hindi nila alam ay itinakas na si Jethro nila Agent Fernandez, Pascual at Jasmine Flores. Samantala, gusto na rin malaman ni Heather ang iba pang negosyo ng ama kaya dinala na siya sa basement kung saan nakatago ang sikreto nilang illegal na negosyo, ang hindi lisensyadong mga armas. Pero nabulabog itong si Vito sa tawag ni Harry at may nakalaban umano sila sa pier at sa ngayon ay dumating na rin ang kapulisan dahil sa tawag ng anonymous caller at nakumpiska ang mga armas. Nabisto ang mga illegal na armas sa pier at ibinalita na rin ito sa TV at pahayagan. At may natagpuan na ring 10 tao na patay sa pier. Nalaman nila Jasmine, Sandro at Pascual kung ano ang itinatago ng mga Benavides pero ika nga wala silang sapat na ebidensya na magtuturo sa mga Benavides at kailangan pa nila mag-ipon ng sapat na ebidensya para mapanagot sila Vito at Iris Benavides. Ngayong alam na nila Pascual, Jasmine at Sandro kung ano talaga ang totoong negosyo ng mga Benavides, ano kaya ang susunod nilang plano? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Lavender Fields.